kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Bibigyan ko lang ng paliwanag itong electric aircon o pwedeng electronic aircon kasi ito po ay ginagamitan na ng electronic module. Pero itong module naman na to, ito po ay inverter lang, no? Yung 12 volts na supply natin dito, yan. Yung 12 volts na supply ay i-invert niya. Pag sinabing i-invert, patataasin niya, gagawin niyang AC. So from DC, i-invert niya to AC. At ito nga po kasing motor na nasa loob nito ay 3-phase, kaya ayan ay may tatlong wire. Merong electric motor dito na 3-phase at kailangan nun ng AC voltage. So yung AC voltage na yon ang magpapaikot ngayon dito sa motor na nasa loob na to. So ibig sabihin, ito pong compressor na to, no, itong electric compressor na ilalagay natin sa ating mga sasakyan ay inverter na. Katulad nung mga inverter aircon na ikinakabit natin sa ating mga kabahayan. Yan. So hindi siya mahirap iikot kasi nga hindi siya malakas sa baterya kasi nga ito po ay ginagamitan ng inverter. Kasi po kung halimbawa yung electric motor, mga kapatid, yung electric motor na nakikita nyo, kapag po yan ay ginamitan mo ng direktang AC, talagang mapapansin mo naman malakas talagang kumain ng kuryente. So baka yun ang worry nung iba, nako, malakas sa baterya yan kasi electric motor yan. Hindi po, kasi nga po yan po ay ginamitan ng inverter. So ito po, yung 12 volts na papasok dito, i-invert niya para maging AC. Ayan po, may tatlong wire yon. At paganahin na, itong electric compressor na to na ikakabit natin sa ating mga sasakyan. Mga kapatid, 30% na makakatipid ka sa fuel. 30% yun, sigurado na yun. Mas malaki pa yung matitipid mo. Hindi lamang doon sa konsumo mo sa fuel, kasi pati doon sa wear and tear ng makina mo. Kasi mga kapatid, hindi na to nakakabit sa engine eh. Hindi na to magpapabigat sa ikot ng makina mo. At kapag ka po kasi mga kapatid, yung existing natin na mga aircon compressor ngayon, mga kapatid, Glenn, nasaan ba yung maruming aircon compressor kanina na pinababa ko sa'yo? Iyon po kasi ay nakakabit po sa ating makina. Ito, ayan. Sige Glenn, lagay mo dyan. Ayan. So ito po, kapag umiikot yung pulley na ganyan at hindi pa naka-engage yung clutch dito, ayan yung clutch, no? Kasi ito dumidikit yan gano'n para umikot yung compressor sa loob. Ayan. Ito kasi stock up na tong compressor na to, ayan. So iikot yung pulley ngayon, pagka nag-engage yung clutch, yung magnetic clutch niya, hihigupin ngayon itong plate na to, kakapit siya dito sa pulley, at saka pa lang iikot yung compressor sa loob kasi nga ito ay nakakabit sa belt papunta na doon sa ating makina sa main pulley. Kaya po every time na gumagana po yung aircon mo, nagtitrigger yung aircon mo, yun po yung bigat na dinadala nung makina mo, nung pulley mo. Kaya nga po mapapansin nyo kapag sira yung idle up mo or nagkakaroon ka ng problema diyan sa minor mo, pag gumagana yung aircon, bumabagsak yung minor mo pagana ng aircon eh. Kaya yung mga manual na idle up, ina-adjust namin yan. Kapag naka-aircon, ang idle mo ay 900. Kung hindi na nanginginig, pwede rin sa 800 RPM kung hindi nanginginig. Pero kung nanginginig, yung makina mo, i-adjust mo pa yan ng 900. Kung medyo nanginginig pa rin, i-adjust mo pa ng 1,000. Biro mo yan mga kapatid, kung nasa traffic ka, ang idle mo, 1,000. Di ang lakas sa, sa fuel, sa konsumo. Di po ba? Kasi nga po, kung mabigat yung compressor, mabigat na siyang ikutin, at minsan kapag ka nakatraffic ka, nag-high pressure pa siya dahil hindi ka nga sumasalubong sa hangin, so hindi titigil yung compressor mo. Patuloy lang yan, naiikot nang iikot kasi mainit na rin yung loob nung sasakyan mo. So pag nag-high pressure, kakaunti ang lamig, iinit yung buga ng hangin sa loob, yung buga ng evaporator mo. So hindi niya ngayon mapapalamig doon sa tamang settings mo nung temperature, nung iyong thermostat. So hindi niya maaabot yun, kaya andar ng andar to. So pagod na pagod ang makina mo, nag-uubos ka ngayon ng fuel dahil nga mataas ang iyong RPM. Ngayon, dito po sa Glenn, pakialis mo na muna to. Dito po ngayon sa electric aircon motor natin, ito, hindi na po ito nakakabit doon sa ating makina. Wala na tong pulley. So ang gagawin lang dito, install mo to kung saan posisyon doon sa makina mo. Pwedeng ilagay mo din na sa loob ng sasakyan mo, sa likod. Pwede doon, no? Kaya gawan mo talaga ng box din siya doon sa engine bay kung meron pang paglalagyan doon. Maliit lang naman to. Tapos may mga may mga parang rubber to dito para hindi siya manginig, no?
So yung nginig nito, minsan kasi mararamdaman mo rin kasi motor to. So meron siyang rubber. Meron siyang parang engine support, parang ganon. Papakita ko po sa inyo yung Moretti na electric vehicle na ganitong-ganito po yung nakakabit na compressor. So electric vehicle po yon. Yung electric vehicle, gumagamit pa siya ng load ng battery, no? Yung DC load ng battery niya, papaganahin pa yung electric motor. Papaganahin pa to. Pero bakit hindi mabilis maubos ang kanyang battery? Yung mga maliliit na Moretti na yan. May range pa siya na 38 kilometers yung isang fully charged nung ano na yon, nung electric vehicle na yon. Ito rin yung ginamit na aircon compressor, itong electric motor na electric aircon compressor na to. Ngayon, kung gagamitin natin dito sa ating mga sasakyan, syempre, siguro pinakamaganda, magpapalit ka ng alternator. So itong mga crosswind, itong mga AUV na to, pati yung SUV, pati yung mga L300 na yan, mga Tamaraw na yan, mga Vans na yan, no, yung mga Grandia na yan, pwede po ito. Kasi ito naman ay walang masyadong electronic pa na ikakabit mo. Ito na nga lang po ikakabit yan eh. So aalisin mo na lang yung mga fittings doon sa dati mong compressor, dudugtungan mo na lang yung kung doon mo rin ilalagay sa engine bay. Pero kung ilalayo mo naman, wala nang problema kasi kaya lang naman pumunta doon yung mga fittings sa harap ng engine mo dahil nandun yung compressor. So ito pwede mong ilagay sa likod, pwede mong ilagay sa ilalim. So madali lang po itong i-install. Yung isang 45 amperes na battery mo, yung mga 3SM na battery yan, yung mga pang AUV, pang SUV, saktong-sakto na po dito. Kaya niyang paandarin itong aircon na to for 1 hour. No, itong compressor. For 1 hour yon, nandire-diretso. Yun nga lang, siyempre, kung hindi umaandar yung makina mo at yung battery lang ang gagamitin mo, siyempre, kukonsumo pa yan doon sa condenser fan mo, kukonsumo pa doon sa evaporator fan mo, yung nasa loob, at kung dual aircon ka, di ba, meron din sa likod. So, mabilis mauubos yun. Pero kung halimbawa, nata-traffic ka lang naman, 3 minutes, di ba, o kaya 5 minutes na-traffic ka, o kaya bumili ka sa drive-thru, bumili ka sa Jollibee, no, mga 10 minutes, kahit patayin mo engine mo, gagana pa rin po itong aircon natin. So, naka-aircon ka pa rin. Yun po ang maganda dito. Ngayon, may start mo pa rin yun. Ngayon, mas the best kung meron kang additional na battery. Di ba? Kung may additional ka na battery, ililinya din natin yan. Okay, ipaparallel connection natin yan doon sa isang battery mo, yung usual na ginagamit mo na battery para kapag pinaandar mo ang engine mo, nagcha-charge din siya. So ngayon, kapag naman ginamit mo yung aircon mo na nakapatay ang engine mo, meron kang extra battery na gagamitin. So lalagyan lang ng switching yun na kapag in-start mo, kukonekta siya doon sa system, doon sa alternator, at kapag ka naman pinatay mo na yung engine mo, mawawalan siya ng connection yun at gagamitin mo na ngayon yung charge ng battery na yun doon sa aircon system mo. So ganun ang mangyayari. Kaya hindi ngayon hihina yung battery nung sasakyan mo na ginagamit. So ang ginagamit mo itong isang battery. So syempre alam mo yung capacity ng battery mo. Kaya kung halimbawa, meron ka rin namang ilalagay na voltmeter doon, ginamit mo na siya ng 20 minutes, alba, naghihintay ka o na-traffic ka, pwede mo kasing patay sindi ang iyong makina, mga kapatid. Lalong-lalo na yung mga modern na mga sasakyan ngayon, kahit na on and off mo ang engine mo, hindi naman malakas masira yung mga starter niyan. Kasi magaganda na yung mga starter niyan. Ngayon sa mga lumang sasakyan, medyo may daw ng konti doon. Kasi yung mga starter, siyempre luma na rin. So, maganda, ayos nyo rin ang starter nyo para kung halimbawa mag-stop and go kayo, start and stop, gagamitin nyo yung start and stop na yon, hindi kayo malalagay sa alanganin. Lalo na yung mga gumagamit ng starter na may Bendix pa. 'Di ba? Yung yung pinaka solenoid. So, dapat palaging maayos yun. Ngayon, mga kapatid, hindi rin naman advisable kung ang traffic naman every 30 seconds, every 1 minute, umaabante ka naman, ganun naman yung sitwasyon, huwag ka na mag-start and stop. Tuloy-tuloy mo lang yun. Ang maganda dito, mababa ang idle ng engine mo. Siguro nandun ka lang sa idle na 750. Diba? 750 lang kasi wala kang aircon eh. O lalo na yung mga automatic, siguro nasa 800 lang ang RPM mo. Kahit matraffic ka na medyo mahaba-haba doon, mga kapatid. 800 lang RPM mo, hindi masyadong kukonsumo yon ng fuel. Kasi nga po, sabi nga po sa pag-aaral, mga kapatid,
kapag ka na-traffic ka ng 10 minutes, ay umuubos ka ng 300 ml na fuel sa 10 minutes na traffic mo, na naka-idle ka. At ang idle mo nandoon sa 1,000 RPM. So, mga 300 ml. Ngayon, kung ikaw po ay magpapatay ng engine mo sa traffic, so wala kang uubusin na 300 ml. Yun ang matitipid mo. Ngayon, kung hindi ka magpapatay mga kapatid, at halimbawa nga, naka-aircon ka, hindi naman mataas ang RPM mo, sabi ko nga po kanina dito, nasa mga 30% doon sa fuel consumption mo ang mababawas. So kung magagawa mo pang magpatay ng engine at maganda naman yung system mo, ade mas okay. Talagang malaki ang matitipid nyo sa inyong fuel. Lalong-lalo na ngayon, tataas pa yung fuel natin, tong gasoline saka diesel. Mga kapatid, yung mga owner, OTJ, na walang aircon, pa-enclose nyo na yan, di ba? Lalo na kung ang makina mo 4K lang, 5K lang at wala kang naikabit na aircon, wala kang option para kabitan ng compressor. O, di ba? Ito na po ang sagot. Mga Volkswagen, dahil ang makina niyan ay nasa likod, hindi makabitan ng aircon. Ito na po ang sagot sa inyo kasi marami pang mga lumang sasakyan. Yung mga PUJ na hindi pa kasama dito sa mape-phase out, o may habol pa po kayo, gusto nyo pa-aircon yung jeep nyo, pero palagay ko hindi nyo nagagawin yun kasi kung ipapa-aircon nyo yung jeep nyo, bumili na lang kayo ng bagong minibus. Di ba? Bumili na lang kayo, sumama kayo dyan sa modernization na yan. Okay, ano pa, yung mga lumang sasakyan, yung mga pan-delivery, ayan, yung mga pick-up, merong mga lumang pick-up kasi tapos nilagyan nila ng camper shells. So ngayon, may salamin sa likod ng driver yon, ang ginagawa, tinatanggal yung salamin para magkaroon ng hangin doon sa likod. Ang problema, nagkakaroon ngayon ng may pagitan kasi yung pinaka-head doon sa pinaka-body naman ng camper shell. So, mangyayari, kung ano-ano pa nilalagay nila doon para pumasok yung hangin. Ngayon, hindi na po kailangan yon. Kasi, pwedeng yung original na blower mo doon sa harap at dito sa likod, o dito, maglagay ka ngayon ng compressor doon sa likod at makakapag-aircon na sila. Ganun lang po kasimple yun. So, parang dalawa ang dalawa ngayon ang compressor na gagamitin mo. Simple lang naman yon. Maglalagay ka lang ulit doon ng condenser, maglalagay ka ng evaporator, saka ito na yon. O mga filter dryer. So, lilinyahan mo. So, may aircon ka na doon. Ang maganda lang po dito, nag-order na rin po ako nito ng 6, kalahating dosena. So, siguro by next week, meron na po tayong darating ng mga ganitong compressor. Kasi po, i-offer ko talaga dito sa mga customers namin. Sa eBay, meron kayong ma-order nito, galing naman to sa US or sa Australia. Sa online, sa Lazada, meron din kayo makikita nito, marami na, nagkalat na siya. Ang nakita ko, mga 13,000 pesos yung halaga. May mabibili na kayo. At wag po kayong matatakot bumili. Napakasimple. Ang mabibili nyo, ito na. So, yan na yun. Ikakabit nyo na lang yan. At meron namang wiring diagram doon. Ngayon, yung mga technician ng aircon, alam na alam nila to. Ito yung pinakasimple. Itong pinapakita ko sa inyo. Meron pang mas magaganda rito na meron pang kasamang fittings dito, yung mga elbow. Kasama na lahat, pati yung mga tubo, lahat kasama na, pati yung filter dryer. No, 134A. Ang refrigerant nito, 134A. So, environment friendly po yun. Yun yung ginagamit nyo ngayon sa inyong mga sasakyan. Kaya po mga kapatid, sana pagtuunan nyo to ng pansin kasi talaga makakatipid po kayo dito sa fuel. Yung mga lumang aircon ng sasakyan nyo, kung halimbawa ang edad ng sasakyan nyo ay 10 years old na rin or 15 years old, tapos yung pa rin ang inyong compressor, mga kapatid, sa totoo lang, mahina na yun. So habang yan ay tumatagal sa'yo, matagal din yan mag-automatic. At dahil sa matagal siya mag-automatic, kakain ka ng malakas na fuel. Ngayon, hindi na rin malamig ang kanyang buga. Kasi nga po, nag-high pressure na rin to. Mahina na yung pump niya doon sa loob para ipump niya yung 134A, yung refrigerant. So mahina na rin yun. Kaya po ngayon, ang nangyayari, nahihirapan pa yung makina mo sa bigat nung iniikot niya doon sa compressor ng aircon. Yung mga nabibili pong compressor ngayon, may makikita din kayo sa online. Tignan nyo saan din gawa yan. Ngayon, kung halimbawa mahina na lamig ng aircon nyo at talagang sinabi ng technician, Sir, compressor na yan. Dito na, try nyo. Wala naman kayo ibang gagastusin masyado eh. Compressor lang,
At yun lang, siguro ililinya ng panibago kung saan ito ipepesto, dadagdagan yung mga fittings niya. At ayun na, dire-diretso na, magagamit yun na. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo.